Yung pong last year natin, ito pong taong na ito, year 2021, ang theme ng ating pong church, make God your number one. Ito po ang theme ng ating church, ng Holy Trinity Bible Church. Binibigay po ng Panginoon pagka yung nagpapalit ang taon. Meron pong kaugalian na sinasalubong po namin ng pagpupuri ang Panginoon at nagbibigay siya sa atin ng what is the theme for the year. Kaya yung pong 2020, experiencing plenty in 2020, ang titingnan lagi ng mga tao na nakikinig, what is plenty? Plenty of material things, plenty of financial, pero hindi naman po interesado ang Diyos doon sa mga bagay na iiwanan din naman natin. Ang kanyang concern sa atin ay ang ating sariling buhay. Mas concerned siya sa ating personal na pamumuhay kaysa doon po sa mga bagay na material, positional, na ating makakamtam dito sa lupa. And now, ito pong taon na ito na 2021, make God your number one, sapagkat sa taong ito, napakarami po nating naranasan. Napakarami. Ang karamihan po sa church, nagkaroon ng COVID, yung iba, they didn't make it. Inabot sila. At meron pa tayong kapatiran ngayon, nakaburol pa hanggang ngayon. Nakakalungkot na merong gano'n, pero ang buhay natin, sa ayon natin sa gusto, pagkasilang natin, pagka tayo merong birth date, meron din tayong date ng ating death. Pero hindi niya pinapaalam yon. Ang birthday lang ang laging masaya na merong cake. Wala namang punerarya na merong cake. Ang funeral service laging walang cake. Pero na-invento nila ang cake pampasaya. Pero ang buhay natin ay gano'n. Hindi natin mararanasan ang buhay na walang hanggan, kundi matatapos ang buhay na may hangganan. Amen po ba tayo doon? Pag tinanong ko kayo, sino sa inyo ang nagnanasa ng buhay na walang hanggan? Pakitaas ang kamay. Sino gusto ng buhay na walang hanggan? Yun ang dahilan kayo na parito ang Panginoong Jesucristo. Pero pag sinabi kong, meron na bang gusto ng buhay na walang hanggan sa ngayon? Ayaw. Kasi po, by nature, hindi natin gusto yung bagay na mysterious sa atin. Yung bagay na hindi pa natin alam. Tulad ng pagpunta mo sa isang lugar na hindi ka pa pamilyar, kinakabahan ka. Magiging bayan ka, magiging OFW ka, yung change. Hindi natin gusto yung shifting ng change na yon. Kaya itong ating pong theme na ito, make God your number one, the theme natin noong last year, ito pong ating una, ito ngayon din ang huli. Ito ang ating pag-uusapan, make God your number one. Ang tanong ay how? Di mo ba? Tanong natin, paano ang gagawin nating number one? Kaya, ito. Akin pong, sa last minute, kaninang madaling araw, at tapos ko rin sa wakas itong isa-sermon, na matagal na ibinigay sa akin, pero hindi ko mabuo-buo. Pero ganyan ang Panginoon. Pagka yung ikaw ay frustrated na, yung hindi mo na malaman kung ano yung iyong gagawin. Diba? Tapos na, exhausted na lahat yung iyong effort, doon siya gagawa. Pag yung malakas ka pa, kawag ka pa ng kawag, hindi pa masyado, gumagawa ka pa. Pagka sinabi mo, Lord, surrender na ako. Ayan. Lord, tumawag ka na. Pag tumatawag ka sa Diyos, pagka hindi mo na kaya, tama. At doon mo nararanasan ang kanyang presensya. Pagka wala nang makakapagpagaling sa iyo, ayun, doon kikilos ang Panginoon, doon mo siya makikilala. Siya ang Rofi, He is the God who heals. Pagka ikaw ubus na ang lahat ng efforts mo, gipit na gipit ka na, at tatawag ka sa Kanya, doon in time of need, doon kikilos ang Panginoon sa ating buhay. So tinuturuan lang niya tayo ng dependency, matutuhan natin. Now, ang ating pong verse, ang ating simula sa verse ng ating sermon ngayon, is Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14. Kaya ito po, sabi rito, let us hear the conclusion of the whole matter. Katuwa, di po ba? Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is man's all. Sundan niyo po ako doon. Fear God. Okay, ready? Okay, go. Fear God and keep His commandments, for this is man's all. So yung lahat, yung buong katungkulan ng tao, na sinasabi po sa Tagalog version sapagat ito ang buong katungkulan ng tao,
isinam up sa 6 words. Let us hear the conclusion of the whole matter. Ano yung whole matter? Ang buong buhay mo, ito na yung ending mo. Ito na yung katapusan ng buhay mo, ito na yung ending, ito yung final. Para ding year end. Para ding ngayon na ito yung huling linggo. This is the conclusion of the whole matter. Sabi rito, fear God and keep His commandments, for this is man's all. Pag binilang mo yan, fear God and keep His commandments. 6 words. Pero 6 words, this is man's all. Ito ang katungkulan, buong katungkulan ng tao. So, hindi yung career, hindi yung position sa government, hindi yung dami ng pananalapi, financial status, kundi, fear God and keep His commandments, for this is man's all. Amen po. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. So haharap tayo sa hukuman ni Kristo pagdating ng araw. At kung hindi ka mananampalataya ni Kristo, haharap ka sa hukuman ng Diyos. O sabihin mo sa katabi mo, delikado yun. Delikado yun. Okay. Pagka yung haharapan ka sa hukuman ng Diyos, ibig sabihin wala si Jesus sa iyo. Kasi si Jesus ang Savior. Tama? Amen po ba tayo doon? Amen? Agreed kayo doon? Si Jesus ang ating Savior. So pag nandun ka sa hukuman ni Jesus, meaning, tinanggap mo si Jesus, siya ang iyong Savior, at sa hukuman ni Jesus, wala doong kaparusahan, wala doong condemnation, wala doong pinag-uusapan sa hell, ang pinag-uusapan doon, reward. Sabi niyo, reward. Salvation is by the grace of God, pero ang reward ay by works. Yung what did you do after you are saved? Ano yung ginawa mo matapos kang masave? Iba yung doctrine of soteriology o doctrine of salvation at iba yung doctrine of rewards. Yung tungkol naman sa reward. Ang Diyos is faithful. Sabi niyo sa Hebrews chapter 6 verse 10. God is not unjust. Ang Diyos ay makatarungan. God is not unjust to forget your work and labor of love which you have shown toward His name, in that you have ministered, ikaw ay nag-serve, you have ministered to the saints and do minister. So ito yung conclusion of the whole matter. This is man's all. Amen po. So itong iniutos sa atin. Ano yun? Ulitin natin. What is the conclusion? Fear God. Sabay-sabay po. Fear God and keep His commandments. O, isa pa. Fear God and keep His commandments. The 6 words. Fear God and keep His commandments. This is man's all. Oh, hindi ba interesado kayo mapakinggan ito? If this is man's all, if this is everything for you and me, hindi ba napaka-sarap na sa end ng ating pong theme for the year. Itong pinakahuling Sunday. And normally, pagka ganito, pinag-uusapan natin ay mga nagawa, naganap, pinag-uusapan natin yon. Pero since commandment ang binanggit, alam niyo na ang commandment is contrary to man's perspective. Ang commandments, ang kautusan ng Diyos, contrary, magkaiba ito sa pananaw ng mga tao. Nag-agree po ba kayo sa akin doon? O, kung hindi, ito ang verse para doon. Sabi ni Yahweh, Isaiah 55 verse 8. Okay. For my thoughts are not your thoughts, nor your ways my ways, says the Lord. Ang wika ni Yahweh. Sino nagsabi po? Lakas po natin. Sino nagsabi nito? Si Yahweh. Sabi niya, ang aking isip ay hindi ninyo isipan at magkaiba ang ating daan. At sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, wala makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Kaya, pag pinagpatuloy po natin sa verse 9, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. And my thoughts than your thoughts. So sa Tagalog po yan, sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa,
gaya ng aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan. At ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Okay, lahat kayo pwede magsalita daw, sabihin nyo, kaya pala. Okay, kaya pala. Meron tayo lagi mga misinterpretation, lagi tayong merong misunderstanding, miscalculation sa mga plano ng Diyos. At tinatry natin talaga na unawain. Ayun po. Tinatry natin na maintindihan ang lahat-lahat. Sino po nagtagumpay doon? Maintindihan mo ba ang lahat-lahat? Kung ano iniisip ng Diyos at ng plano ng Diyos? Sa buhay mo mismo. Nag-gets nyo na po ba yun o hindi pa rin? Sino kayo sabing hindi pa rin? Pakitaas ang kamay. Pakitaas ang kamay. Oh, welcome. Welcome to the family of mankind. Hindi natin kaya i-comprehend. Sabi niya, ulitin natin, tinan niyo, sapagkat, sabay-sabay, basahin natin. Itong reason kung bakit. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip. Sabi, hindi ninyo kayang makomprehend ang lahat-lahat ng iniisip ng Diyos. Pinaplano ng Diyos at ang judgment ng Diyos. Sabi niya, niyang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Kaya sabi, kaya pala. Pwede ba ulitin niyo yan? Kaya pala. Kaya pala ganon. Kaya pala, lagi kang may parang question, parang laging gusto mong tansyahin kung anong susunod na step ng Panginoon. At marami nagmamarunong, ganito ang gagawin ng Diyos, nagpupropetahan, nagpapropisay, ganyan. May po tayo doon. Lalo na ngayon sa mga huling araw, napakaraming false prophets na nagbabanggit-banggit, mga ganon. Pero lagi nabibigo. Ang ministry nila napapahamak. Yun natatandaan yung Y2K, nung magpapalit from 1999, 2000 na susunod. Year 2000. Tatandaan nyo yun? Nagkaroon ng chaos, nagkaroon ng mga prediction, yun ang end of the world. Makukompuse ang computer, mawawala ang pera sa bank, ang dami. Makukompuse yung mga program, magliliparan mga missile, magugunaw ang mundo. Ang dami. Lahat ng nagdunong-dunungan na wala sa ministry. Tapos sabi ng Panginoon, no one knows. Walang nakakaalam kung kailan at kung anong oras. So, bakit ganon? Ba't walang nakakaalam kung anong time, kung anong day, anong time? Bakit walang nakakaalam? Ang gusto ng Diyos ay magtiwala tayo sa Kanya. Ang gusto ng Diyos ay gusto niya tayo ay full trust sa Kanya. Huwag tayo, kasi po yan ang problema ng sangkatuuhan, gustong maging Diyos. Yan ang tukso ng Diablo sa tao. Kung kinain mo yung bungang kahoy ng kaalaman ng masama't mabuti, malalaman mo masama't mabuti, you will be like God. Kaya pag nagkaroon ng kapangyarihan, pag nagkaroon ng pananalapi, pag nagkaroon ng pagkakataon at posisyon, kung umasta parang Diyos. Napansin niyo na ba yun? Kaibigan mo na dating humble, na iba. Biglang na iba. Nasiraan ng bait. Ano niyo na ba yung salitang yun? Nasiraan ng bait. Ano ibig sabihin ng nasiraan ng bait? Nawala na sa wisyo. Dati humble, dati active, dati faithful. Nawala sa wisyo. Kayo po, kung kayo nakikinig dyan sa inyong lugar, hindi po ang message ay pagpapatama. Ang message ay para tayo ma-encourage na ang tiwala ay sa Diyos at hindi sa tao. Amen po tayo doon? Ang gusto lang naman ng Lord, magtiwala tayo sa Kanya. Gusto niya, magtiwala lang tayo. Ang kauna-unahang utos, isang utos lang, do not eat of the fruit that gives of knowledge of good and evil. Huwag ninyong kakanin ang bungang kahoy na nagbibigay ng kaalaman na masama't mabuti. Oras na kainin niya, kayo mamamatay. Ang gusto lang naman ng Lord, magtiwala tayo sa Kanya. Kinu-question nga ng marami, sinasabi bakit ba nag-utos pa? Sana hindi na lang. Alam niyo ba kung bakit merong utos? By the way, bakit po by utos ang Panginoon? Bakit siya nagbigay pa ng utos sa atin? Amen po. Ito po ang purpose ng kautosan. Ito ang purpose ng commandment. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 5. Now, the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience, and from sincere faith. Yun ang purpose ng commandment. Gusto niya mayroong ma-develop sa atin. Love.
pure heart, good conscience, sincere faith. Gusto niya ma-develop. Yun ang purpose ng commandment. Sa isang command pa lang ng Diyos, sa isang kautusan pa lang, baksak na. Ang pinagbabawal ng buong kahoy, yun ang kailangang i-reverse natin. Gustong maging godly, ni Adam at Eve, gustong maging godly, apart from God, separated from God, namumuhay ka ng independent sa Diyos. Saan ko natutunan yan? Sa COVID ward. So instead of trust in the Lord with all of your heart. Sa Tagalog, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Trust in the Lord with all your heart and lean not. Sabi niya, lean not. Isa pa. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Papatnubayan ka niya sa iyong mga lakad. Magwo-work yung patnubay sa iyo. Pero pag ikaw ay nagmamarunong, hindi. Kaya napakarami nating mga pagkakamali, mga failure at pagbaksak sa ating buhay, gumagawa tayo at nagdidesisyon nang tayo independent sa Diyos. Gusto natin yung Independence Day. Pero ang gustong-gusto ng Lord tayo mapatnubayan, maigayad. Why? Because He is the God who declares the end from the beginning. Siya ang naghahayag ng katapusan sa simula pa lang. Hindi si Impong Sela na may bolang kristal. Hindi, ang horoscope. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Ang Diyos ang nakakaalam ng katapusan sa simula pa lang. I-declare na niya yan. Gusto niya mag-gets mo. Sabi niya, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukala na inihahanda ko at ito'y para sa iyong ikabubuti at hindi ka sasama. Ito'y upang bigyan ka ng pag-asa sa iyong hinaharap. Ang daming nawawala ng pag-asa sa pananangan sa sarili, sa pagtitiwala sa sarili, at sa pakikinig sa payo ng wrong experts sa kanilang buhay. Have you listened to the wrong expert? Ibinuyo ka na, sagutin mo yung isang lalaki niya, yan bagay sa iyo, pogi. Kung paano kang broken-hearted ngayon, nakinig ka sa wrong expert. Yan ang gawin mong asawa. Matanda, mayaman, malapit nang mamatay. Yan namatay, marami palang utang. Ikaw nagmana ng utang. Listening to the wrong experts, ang nagpapabaksa. Pero sino ang pinaka-expert sa future? Wala nang iba. Wala nang iba. Ang ating Panginoon. Ang Ama ng Panginoong Jesucristo at Ama nating lahat. Sinabi na niya ang aking mga isipan, hindi katulad ng inyong isipan. Ang inyong mga pamamaraan, hindi katulad ng aking Sinabi na niya, dineclare na niya na iba. Iba. Tama niya, iba. Iba. Medyo nagigigil ka na nga eh. Iba. Iba si Lord. Iba. Pero pinipilit mo tansyahin ang iba. Ay sa Romans 11:33, tinan niyo ito. Ito yung give up ka. Ito yung may pagpapakumbaba ka sa Kanya. Oh. And di ba, paghanga ka, oh. O sa atin naman, wow. Parang ganon. Oh. The depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. Oh, mahanga-hanga ka sa wisdom and knowledge of God. Sabi niyo word na yun, wisdom and knowledge of God. Oh, wisdom and knowledge of God. Wow. Oh, sabi niyo wow. Ayan, mas madali nating makuha. Pero ito yung mas refined kaysa wow. Oh. The depth of the riches, both of wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgment and His ways. Past finding out. Ano sabihin ng mga ito? Sa Tagalog, tinan niyo po. Sabi rito, ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ang Diyos. Ito, give up ka na. Ito dapat ang ating maging attitude. Hindi yung, susundin kita, Lord. Pero ipaunawa mo sa akin, please.
Susundin kita, Lord. Sabihin mo sa akin kung anong aking mararating. Naliligo ako noon. Papasok ako sa trabaho as accountant. Tapos sabi ng Panginoon sa akin, I'm going to use you. Hindi sa tenga, sa heart, directly. Lord, alam kong boses ng Diyos yun. Kasi mayroon akong na-sense. Sabi niya, I'm going to use you. Lord, how can you use me? I'm not even an effective speaker. Hindi ba, pag sabing gagamitin ka ng Diyos, pag sinabi maglingkod ka sa Diyos, sabi mo, hindi po ako marunong sa Bible. Sabi niya, o mag-pray ka doon sa asal, o mag-pray ka doon sa iyong kaibigan, doon sa birthday, sa debut. Ikaw na. Iniisip mo kasi ang iyong limitasyon. Sabi ko, how can you use me? Paano niyo akong gagamitin? Hindi naman po ako effective magsalita. Hindi po ako kasi masalita. Hindi ako basta nakikipag-usap sa hindi ko kakilala masyado. Mahiyain ako. May inferiority complex ako. Para sabi mo, hindi ko mahalata kay pastor yun. Oo, ganun ako talaga. May inferiority complex ako. Kaya, hindi ka nag-iisa sa mundo. Tayo pareho na tayo ginagapo sa ganun kalagayan. At ang tinitingnan natin yung ating limitation, hindi po ako effective magsalita. Sabi ng Panginoon, meron bang imposible sa Diyos? Hindi po niya ako. Tapos naramdaman ko yung lamig. Kasi hot shower ako naliligo. Pag sa Amerika, hindi pwedeng natural na tubig. Hot shower. Naramdaman ko yung lamig. At tapos bigla ako nag-iiyak. Sabi ko, opo, Panginoon, maglilingkod po ako sa iyo. Nagsimula ang lahat. Hindi ko tinignan ang aking limitation. Normally, mga tao, tinitingnan niya ang kanyang limitation. That's why they cannot preach, they cannot serve, they cannot handle ministry. Ang tinitingnan niya ang kanyang limitation. Pero hindi tinitingnan ng Panginoon ang iyong mga limitasyon. Nagtitiwala ang Panginoon na pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, ang love of God is poured out in your heart and you're equipped. I-equip ka ng Diyos habang ikaw ay nagsasalita. Ibuka mo lang ang bibig mo, igawin mong available ang sarili mo, God will work through you. He will be with you. Amen po. Don't work for God. Work with God. Malaking kaibahan. Huwag kang magtrabaho para sa Diyos. Biyan mo magtrabaho kang kasama ang Diyos. Sapagkat siya nangako, hindi ko kayo iiwan, ipababayaan man, ako'y kasama nyo maging sa huling sandali. Work with God. Ma-experience mong ini-empower. Saan nanggagaling yung mga sinasabi ko? Hindi ko alam kung paano ako mag-i-start ngayon ng isa-share ko. Tuwing ako'y bago umakyat dito, bago ako tumayo sa inyong harapan, ninenervous ako. Sa tagal. Halos 30 taon na mahigit na ako'y nagsiserve kay Lord. Pero ninenervous pa rin ako. Matagal na ako nagpipreach. Pero hindi ako magtiwala. Nandun na yung sermon. Ang sermon ko, pag tumayo ka at ipinail mo, mataas pa sa iyo. Abot hanggang second floor. Pero hindi ko alam kung alin doon ang isa-share ko. Na ako'y komportable katulad ng gustong i-share ni Lord sa inyo ngayong oras na ito. Ang kalaliman, ng kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, hindi masuri ang mga hatol niya. We try to comprehend the judgment of God. Hindi masuri ang mga hatol niya. At hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Hindi kaya ang ating mga isipan. Amen po. At mas madali ninyong maintindihan. Hindi kaya ng cellphone mo na luma na ang mga apps. Okay, kuha mo? Hello, nakukuha nyo na yan. Hindi kaya ng laptop mo ang mga apps. Kung ang apps mo ay nandun sa luma pang, hindi kaya. Hindi kaya ng memory, hindi kaya ng processor, hindi kaya ng utak natin, ng ating isipan. Sasabog, pag ipiniliwanag sa atin lahat-lahat ng Diyos, ang mga bagay-bagay na nais niyang gawain sa pamamagitan mo, gagamitin ka niya. Naniniwala ka ba doon? Ako gagamitin ng Diyos. Kung ako'y nagamit ng Diyos, ikaw gagamitin ng Diyos. Kung ako'y naging instrumento ng Diyos, ikaw ay magiging instrumento ng Diyos. If you will make yourself available for Him. So yun ang ating pinag-uusapan. May God your number one. Anong meaning nun? Hindi pa rin yun nakukuha kung ano ang meaning nun. Make God your number one. Gusto niyo naman na ang God maging number one, di ba?
Talaga naman sa Lord ang number 1 ko kaya nga ako naririto O, di ba? Amen po ba tayo doon? Sino ang gustong maging number 1 niya? Si Lord sa kanyang buhay. Pakitaas ang kamay. Hindi kayo naririto pag hindi. Nasa mall kayo. Baka may mga sale ngayon Hindi kayo naririto. Mari kayo, nasa restaurant kayo, nasa Tagaytay, nakikipagsiksikan sa traffic ngayon. O doon sa Dolomite, sa Meluneta. Pero hindi, ang inuuna ninyo, ang Panginoon, congratulations po sa inyo lahat. You're victorious today. Now, tinan niyo, nung may nagtanong kay Jesus, anong una pinakadakilang utos sa lahat? What is number 1? Ito, sabi ng Panginoong Jesucristo sa Mark 12:29-31. Sabi rito, tinan niyo, Jesus answered him. Ano una? Sabi niya, the first of all, makinig ka Israel. Okay, sabi niya, the first of all the commandments is, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Tapos, and you shall, the Lord your God, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. And the second like it, is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. O doon sa iba pong version, sabi niya, dito lang nakasalalay, nakahang ang mga kautusan. Loving God and loving people of God. Yun, doon lang nakasalalay ang mga kautusan. Love. Ang kautusan is all about love. Katulad ng sinare ko sa inyo kanina, sa 1 Timothy chapter 1 verse 5. Now the purpose of commandment, tingnan nyo, sabay-sabay. Now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience, and from sincere faith. So it is about love. And Jesus, He knows. If you love God, you will love people of God. Imposible na mahal mo ang Diyos, tapos hindi mo maibig ang iyong kapwa. Wala kang pakialam. Nandun ka pa rin doon sa level na deadma. Nandun ka pa rin sa level na yon. That means you do not know God. Wala ka pang relationship sa God. Dahil pag meron ka, sigurado, you will love people. Ito ang command, loving God and loving man. Amen po. So, yun ang number 1. Yun ang kauna-unahan na kanyang gusto na nagawain natin. Amen po. Hello, nandiyo ba tayo? Buhay pa sa lahat yun. Yun ang commandment ng God. Now, ang tanong, how? Paano namin gagawin? How can we love God and love men? Kasi gusto naman natin gawin yun. Amen po. At saka ito pong pag-ibig na ito, loving God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Walang hati. Okay. Meron ba kayo na nakakaalam na inibigo ang Diyos? Buong puso, ang buong puso mo nasa Diyos? Ang buong pag-iisip. Baka habang nagsasermon ako, nasa iba ng isip. Buong pag-iisip. Amen po. Buong lakas. Buong kaluluwa. Buong lakas. Ano bang strength? Doon muna tayo sa strength. Ano ba yung strength? All your strength. Tignan nyo. Pagka kayo ay may mga magkakasama o halimbawa ikaw ay leader ng isang opisina. Hindi lang. Ikaw ay magulang. Do you know the strength of your children? And do you know the weakness of some of your children? Alam mo ba ang kanyang strength at ang kanyang weakness? Sino sa inyo ang may weakness? Pakitaas ang kamay. Sino sa inyo ang mayroong strength? Pakitaas ang kamay. Meron kang strength. Ang strength mo, halimbawa sa mga subjects, ang strength mo, mathematics. Magaling ka sa mathematics, sa math. Merong magaling sa science. Amen po. Yun ang strength. Yun ay gift. Yun ay talent. Amen po. Gusto ng Panginoon, ibibigay mo sa Kanya ang lahat-lahat. All your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. This is the first commandment. And the second one is like it. You shall love your neighbor as you love yourself. Okay, titingnan natin ito kung ano ito. This new commandment,
Tandaan natin, this new commandment is not about the law. Ang iniisip natin, para matupad natin ang commandment, susundin mo ang mga utos ng Diyos, isa-isahin mo. Ang alam na maraming tao ay 10 commandments. The 10 commandments. Amen po. Basta sinusunod ko lang ang 10 utos ng Diyos. Amen po. Hello, nandiyan pa ba tayo? Hindi ba yun ang nasa isip lagi pagkausap mo? Hindi naman, sumusunod naman ako 10 utos ng Diyos. Hindi ako pupunta sa impyerno. Ako'y nakakasunod sa Kanya. Kasi ang kalimitan, ang alam ng tao, ganoon. Hindi niya alam ang kanyang kakulangan. Ang nalalaman niya lang, yung kanyang kaunting alam. Maski sarili niya ay hindi niya masyadong kilala. Kaya, kayo ba gising pa? Nakakasunod pa ba sa akin na maging ang sarili mo, hindi mo nakikilala? Kayo ba tiwalang-tiwala na ang sarili mo ay kilalang-kilala mo? Ilang beses ka nang ipinagkanulo ng sarili mo? Ilang beses ka nang nakagawa dahil ang tiwala mo ay sa sarili mo? Meron bang pwede magtaas ng kamay doon? Sino sa inyo ang pumalpak na ang buhay sa kanyang sariling paniniwala at palagay? Di ako'y 2 kamay, kayo isa lang. No, di ba? Kaya tinan niyo mga minamahal ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon, itinuro mo na sa atin. Ang purpose ng commandment is love. Ito ang purpose niya. A new commandment is not about the law. It is about the fulfillment of the law. And what is the fulfillment of the law? So titingnan natin maya-maya lamang. Pwede ba, ang mind ninyo ay focus ninyo doon sa ano ba ang fulfillment of the law? Sabay-sabay. Fulfillment of the law. Kumisan, yan ay hindi natin makomprehend kung ano yung fulfillment of the law. And we try our best to fulfill the law and it becomes very, very frustrating. Napaka-frustrating ang fulfillment of the law. Masunod mo ang lahat ng kautusan at lahat ng requirements ng God. Nag-guess niyo ang sinasabi ko? Ang totoo niyan, kaya nga kayo nasa HTBC eh. Nagsasawa na kayo sa mga pinipilit sa iyo o ipinipilipit sa iyo yung kautusan. Yung kautusan, sundin mong lahat. Nakikita niyo ba kung gano'n ka-frustrating yun? Lord, iligtas mo ako, kailangan ko ng Savior. Naisip mo ba yun na kailangan mo ng Savior para doon? Pag hindi mo natupad ang isa, hindi mo natupad lahat. Because God is perfect God. So no one will make it. Ay, alam ng Diyos yun. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, nagkatawang tao siya. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, dinanas niya ang mamatay sa cross ng Kalbaryo sa halip na tayo. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, ginampanan niya, hindi natin kayang magampanan. God overcame sin for us by dying at the cross. Hindi ba napakabuti ng Panginoon? Sinisikap ng mga tao para siya maibig ng Diyos, sundin niya lahat, gawin niya lahat para siya maibig ng Diyos. Pero ang totoo niyan, paano tayo inibig ng Diyos sa Romans 5:18 ninyo? Sa Romans 5:8. Paano niya tayo inibig? Sabay po, basahin natin please. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. We tend to, gusto nating maabot yun. Pero ang nakikita natin sa salita ng Diyos, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Nung tayo hindi pa ipinapanganak, si Jesus namatay sa cross ng Calvary at saka niya sinabing, it is finished, naganap na. Sa 7 wika, yun ang pinakahuli sabi niya, it is finished, naganap na. Ibig sabihin nun, bayad ka na. Hindi ka pa pinapanganak, bayad ka na. Amen po. Yes. Pero kung hindi mo matanggap na may nagbayad na para sa iyo, hanggang ngayon gusto mong magbayad. Hulog ka pa rin ng hulog. Yung pala binayaran na, hindi mo na malayan, hindi mo na laman, binayaran na. Binayaran na ng isang nagmamahal sa iyo. Padala ka pa rin ng padala ng cheque mo, hulog ka pa rin ng hulog sa bangko. Naiipon ng naiipon. Hindi naman sasamantalahin ng bangko, alam ng bangko na sumusobra na.
Tapos, nung bandang huli, nalaman mo, bayad ka na pala. Ito, may savings ka na eh. Pero hindi mo alam, bayad ka na. Mga minamahal ng Panginoon, sabihin mo nga, ako pala'y bayad na. Bago ka pa pinanganak, ikaw ay bayad na. Sabi ni Jesus, it is finished. Yun ang reason kung bakit siya ay namatay sa cross ng Kalbaryo para patunayan sa atin yun. Kaya ito na lamang ang tagubilin sa atin sa Romans 13, verse 8 to 10. Okay, basahin po natin. Kayo po mga nandiyan sa kabilang panig ng mundo, read with us. Sabi niyo, owe no one anything except to love one another. Ulit-ulit. Owe no one anything except to love one another. For he who loves another has fulfilled the law. Dahil, sabi rito, for the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet, and if there's any other commandment, are all summed up in this saying, namely, you shall love your neighbor as yourself. Naging buhay. Ngayon, ulitin natin sa Tagalog, tinan nyo. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Yun ang sagutin. Kung meron tayong gustong mag-grow, kung meron tayong gusto na maging malago tayo, maging malusog tayo, matibay tayo, yun ay yung love ng Diyos. Maging buhay sa atin, maging bukal. Alam ng Diyos, hindi tayo mabibigo na ibigin ng kapwa kung inibig muna natin siya. Kaya yun ang unang utos. Dahil, sabi rito tayo, huwag kayo magkaroon ng sagutin kanino maliban sa sagutin kayo mag-ibigan. Why? Kasi po, sabi po sa Romans chapter 5 verse 5, bago tayo bumalik dito. Sa Romans chapter 5 verse 5, tinan niyo po, ang sabi ng Panginoon, hindi tayo nabibigo, sabay-sabay, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa. Sapagat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob na sa atin. Pinor out sa atin. The reason why you cannot express that kind of love, dahil hindi mo yon maunawaan at hindi mo matanggap. Hindi mo makomprehend ng iyong mind kung gaano ang love ng Diyos sa iyo. Kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Na hindi ka pa pinapanganak ay nakita ka na ng Diyos. Hindi ka makapaniwala doon. Mangyari, pananaw ng isang tao ang nasa mind at hindi yung pananaw mo tungkol sa Diyos. Katulad siya sabi ko kanina, ang aking mga isipan hindi katulad ng iyong isipan. Ang inyong mga pamamaraan hindi katulad ng aking daan. Kaya hindi natin mag-gets kasi ipinipilit natin yung ating pananaw ng mga tao kaysa sa pananaw ng Diyos na gusto niyang matutunan natin kung paano ang perspective natin mabago. That is big shift. Yun yung ating series ng big shift. Ikakambyo mo, big shift. Kaya tinan nyo, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagat ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Nung tanggapin mo si Jesus, ipinagkaloob na sa atin ang Espiritu Santo. To God be the glory. Pagharap natin sa Kanya, to God be the glory. Walang sino man na magmamalaki, walang sino man na magsasabi, I'm better than you. Mas mahusay ako kasi iyo. Kaya wala man lang babanggit na iba ang church namin kaysa inyo. Walang babanggit ng gano'n. Amen po. Maganda, sikapin natin na ma-encourage sila. Ipasa nyo yung link para marinig nila at maunawaan natin yung katotohanan tungkol sa ating pananampalataya. Pag naunawaan natin yung ating pananampalataya, may iba. May iba ang direction, may iba ang takbo ng iyong buhay, may iba ang iyong pagharap sa maraming pagsubok na dumadaan sa atin. Taon-taon, pabigat ng pabigat. Hindi pa nanakot yun. True yun. Kung ikaw ay pinanganak noong 1950, na katulad ko, no? Tanin nyo, 72 na ako eh. 1950, iba ang presyo. Nakaranas ako na ang soft drinks ay 10 centimos. Ang 1 litrong gasolina ay 13 centavos.
Dahil kami tax-free na nakatira kami sa yung Global City, Port Bonifacio nung araw. Laki ako doon dahil ang tatay ko ay opisyal sa military as a doctor. So, naranasan ko 13 centavos sa 1 litro. Magkano na ngayon? Huwag na kayo mag-usap. Huwag na kayo magsalita. Hindi nyo kayo maunawaan kung paano taon-taon ay meron tayong at least 6.4% ng inflation. At least. Ang pera mo, pababa ng pababa ang buying capacity, ang value. Mga minamahal ng Panginoon. Hindi lang dapat nating asahan. Ang asahan natin ay ang Panginoon. Siya ang pagtiwalaan natin. Amen po? Hindi yan. Abundance of life is not being measured by the abundance of possession, sabi ni Jesus. Gusto niya yung abundance of life, maranasan natin. Hindi nakukuha yan sa abundance ng iyong mga ari-arian. Amen po. Itinuturo niya sa atin yung love. Sabi niya, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagat ang umibig sa kapwa ay nakatutupad yung fulfillment of the law. Love, ito ang nagpo-fulfill sa law. Yun ang fulfillment of the law. Tingnan niyo, bakit? Sapagkat, ang sabi rito, ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalo niya. Sige, ang mangangalo niya, yung ka-relasyon mo, may asawa. Hello, nandiyan ba tayo? Asawa ng may asawa. Sabi niyo ngayon, asawa ng may asawa. Okay. O ikaw ay may asawa at nakikipag-ano ka sa hindi mo naman asawa. Kaya tawag dito, huwag kang mangangalo niya. Ibig sabihin dito, kung ang pag-ibig buhay sa puso mo, hindi mo kakalunyain yung asawa ng may asawa, lalo na yung kung asawa noon ay kumpare mo. Kung ang asawa noon ay pinsan buo mo. Kung ang asawa noon, kaibigan mo. Ang asawa noon, mahal mo. Ang asawa noon, mahal ng Diyos. Kaya, tell me, huwag kang mangangalo niya, huwag kang papatay. Ang papatayin mo, kamag-anak mo, mahal mo sa buhay. Hindi mo magagawa yun. Kaya sabi niya, ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalo niya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Agawan mo ba ng cellphone ng kamag-anak mo, kuya mo, ate mo, malibay ikaw ay addict. Nawawala ka na sa sarili mo. You are under witchcraft. Wala ka sa hustong kaisipan, wala sa hulog ang iyong pag-iisip. Kaya sabi niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. At ang alimang utos na tulad ng mga ito, ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tapos tuloy natin. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kahit ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Sa English, love does no harm to a neighbor. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Love is the fulfillment. If ever there is anything that we need to learn in the church with the guidance of God, it is love. Amen po. At dumadating tayo dun sa point na ang mga tao ay desperate sa outpouring of love. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. If there's anything that we need to learn from God, it is love. A godly way na love. Not lust. Love. Amen po? Sabihin yun, not lust. Love. A pure heart from a pure heart. Amen po. So, yun po ang number 1 na commandment. Loving God and loving man. Make God your number 1 by loving God so you can love man. Napakabuti ni Lord. Yes. God is so faithful to us. Hindi niya i-require ang isang bagay. God will not require anything from us that He did not first put it in. So, in-empower niya muna tayo to love because God is love. If you know God, you will learn how to love. Kung ang tagal mo na nag-church bago hindi ka palabing, kaduda-duda. Sabihin niyo ngayon, kaduda-duda. Very doubtful.
Doubtful ang iyong faith sa God. Doubtful. Because 100%, if you love God, you can love people. That is not an impossibility. It follows. Automatic na mangyayari sa iyo, you will be loving. Kaya kung if you do not know how to love, you do not know God. Yan ang sabi sa Bible. Amen po. Amen. So it's not about the law. The new commandment of Jesus, that you love one another, sabi niya, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. So by this, all will know that you are my disciples if you have love for one another. So sa church, in a church setup, yun ang importante. Hindi maaring may tatlo o dalawa akong jets at saka dalawa ang aking helicopter at may maraming mansions sa iba-ibang bansa. Pagkatapos, ang mga naglilingkod, puro volunteers na hindi malaman kung saan kukuha ng kakanin. It cannot be. Amen po. Hello, nandiyan ba tayo? Kung merong ituturo, ang church is about love. And then if you love, then you will experience compassion. Yun ang pangalawa. Magpo-flow sa iyo ang compassion, ang habag. Sa Tagalog, habag. Magkakaroon ka ng habag, compassion. Amen po. Compassion for the lost soul and compassion for a weak in faith, in the faith. Dadaloy sa iyo yung compassion. Amen po. Natutunan ko na naman yan sa COVID ward. Ang nakikita ko dito yung compassion ng mga nurses. Doon sa ER, nung inihatid ako doon, nung umalis kami dito, nag-aagaw dilim, yung papadilim. Sinakay ako sa ambulansya na para sa iba. Yung ambulance, hindi intended para sa akin, sa aming mag-asawa. Akalain mo kami isinakay doon. Hindi ba naman yun, kukwestiyonin mo ang God kung ikaw, kung pangkaraniwan. Sabi, Lord, bakit ako nakasakay dito? Hindi ako para sa ambulansya na ito. Pero tinan nyo, ang nakita ko pagdating doon, pero meron akong kapayapaan sa puso ko. Yung question na yon, iko-question ng isang may doubt sa God. Amen po. Pero nakasakay ako doon, hindi yun ang question ko. Nakasakay lang ako doon. Pinipilit nila akong magising kasi pag ako'y natulog, baka hindi na ako magising. So pagdating ko doon sa ER, nakita ko doon compassion. Nung mga tao na hindi man lang nila kiniklaim na sila ay Christians na katulad natin. Amen po. Hindi man lang kiniklaim na sila ay born again. But they have so much compassion doon sa mga dating at dating. Actually, hindi na nila ma-accommodate yung iba. Pagpasok yata namin dalawa, may ilan lang na sumunod. Pagkatapos nun, wala na. So nakikita ng staff na nasa labas na mayroong mga naandun, hindi na makapasok. Limited lang ang kaya. Dito sa Matthew 28, verse 19 to 20, kaya ang sabi ng Panginoon, go therefore and make disciples of all the nations. Umayo ko't gawin yung mga alagad ko, ang lahat ng bansa. Meaning, yung disciples ay disciples ng Panginoong Jesucristo. Alagad ko, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko, ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tingnan niyo, sabi, turuang sumunod sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Jesus. Yung commandment ni Jesus. Hindi commandment of Moses, hindi law of Moses. Kundi yung commandment ni Jesus. Ang gustong ituro. Amen po. Yun ang gusto niyang, mga Christians, yun ang buhay sa atin. Commandment ni Jesus. Yung compassion ni Jesus. Tayo yung compassion ni Jesus sa Matthew 9:35 to 38. Sabi rito, then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, tinan niyo yung kanya, he was moved with compassion for them because they were, ano yung nakita niya doon? Tinan niyo.
Sabay-sabay. Ano yung nakita niya sa multitude? Ano nakita niyo sa napakakapal na tao? Weary. Weary, scattered, nagkakalat, like sheep having no shepherd. Kaya ang ginawa niya, tinuruan niya sila maghapon pagka nakita niyang scattered. Kaya kung merong ganon, ang mga tao nalilito, lupaypay, hindi malaman kung saan susuling, mangyari wala silang kapayapaan at kasiguruhan sa mga puso, hindi pa buhay sa kanila ang aral na gusto ng Panginoon. Yung tinuturo niya sa atin, the commandment of Jesus, hindi buhay. Tingnan sa Tagalog, tingnan niyo po. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, para mga tupang walang pastol. Yan ang nakita niya sa kanila. Kaya ang ginawa niya rito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin. Ang tinutuko niya yung mga taong lito, lupaypay, napapagod. Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Kakaunti. Mag-aani na lamang tayo eh. Amen. Amen po ba tayo doon? Hindi ba ang sarap mamitas ng mga bunga ng iyong halamanan? Mag-aani na tayo. Ngayon ang panahon ng pag-aani. Purihin ang Panginoon. Amen po. Lahat ng ating mga pinanalangin, now is the time. Bakit ganon? Kung mayroong panahon na kailangan ng mga tao, ang guidance ng Diyos ay ngayon. Kung kailangan ng protection ng Diyos, yun ay ngayon. Amen po. Kaya ito ngayon, bukas ang mga pintuan ng mga puso ng mga tao, mas madali tayong mag-share. At saka hindi lang yun, hindi mo kailangan memorize, share the link. I-share mo lamang yung ating naririnig. Now, ito po yung mga natutunan ko. Pakita ko sa inyo yung picture ko, tinan nyo. Pakita ko sa inyo rito. Yan, kita nyo yan. Nakita nyo yung picture na yung ngiting-ngiti. Nagde-dental floss ako. Nakukuha ko pang mag-dental floss. Tapos, nandun yung nasa gitna, yun yung parang inaano ko, yung dialysis, hemo, perfusion. So yung dugo ko, iniikot doon sa machine. Hemo perfusion. Merong cartridge na nilalagay doon sa machine. Ayun, sa tabi kong machine. Tapos iniikot ang dugo ko doon. 5 times akong isinalang doon. Para nasasala na mabuti kung ano yung infection sa aking dugo. Tapos meron akong kausap. Mahilig makipagkwentuhan sa akin. Pero punong-puno siya ng compassion at ini-encourage niya ako. Ang akala ko siya RN. Yung pala siya OFW na nagtrabaho doon. Yun pala ang kanyang trabaho. OFW siya. At siya, tagaligpit, tagatapon ng basura, gano'n. Kaya inaasikaso niya akong mabuti. At ini-encourage niya ako. Nakikita ko sa kanila, full of compassion. At itong nakita niyo, napakagandang setup na yan, yan yung hemodialysis department, na yung mga malalalang kaso, kaya dyan, ni-require ako na, pero pa ako dyan picture naka-face shield pa ako Kasi nire-require nila face mask, face shield, kasi yung mga malalala ang kaso, dyan na andyan. Ako yung malala, severe nga ang case ko. Severe. Hindi ko naranasan yung abot ang hininga ko, pero meron din akong oxygen, kung nakikita ninyo, may oxygen din. Pero hindi ko yung hirap na hirap huminga. Hindi ganon. At hindi yung hindi makakain, hindi ganon. Hindi ko naranasan yung ganon. Sa biyaya ng Panginoon. Pero ang natutunan ko sa COVID ward, compassion. Kaya itong compassion, isinishare ko. Tapos dito po sa Acts 20, verse 24. Okay. Ito yung naging buhay sa puso ko. But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus. The work of telling others the good news about the wonderful grace of God. Yan ang naging buhay sa akin. Kaya yung compassion, lagi kong sinishare. Sa mga pastors, sa mga meetings namin, I share about compassion. Sa aming mga nararanasan, I share about being compassionate. Pero ako makalabas nung ako'y gumaling,
ito ang buhay ko ngayon. It is worth nothing to me unless I use it. Malibang gamitin ko ito para tapusin ang ipinagagawa ng Panginoon sa akin. Ito po ay dapat, this should be the result in following Jesus. So balit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoon na sinabi niya, I'm going to use you, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahan loob ng Diyos. Bahagi kayo nun ng planong yan. And you are part of it. At dito po sa Romans 15, verse 1 and 2. Ito ngayon ang magiging resulta niya sa atin. Even in the ministry, we who have strong faith should help those who are weak. We should not live to please ourselves. Each of us should live to please his neighbor. Para matulungan natin, this will help him grow in faith. Para matulungan natin na mag-grow in faith ang ating mga kapatiran. Maging encouragement tayo sa kanila. Ito yung sabi ni Jesus sa Luke 9:23, sabi niya, then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself. Yun ang kauna-unang step. Let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Kung sino man nagnanais na sumunod sa akin, sabi ni Jesus, hayaan niya, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross araw-araw, at saka siya sumunod. Ang marami po sumusunod. Ang hindi pa nagagawa yung una, gusto grade 2 kaagad, hindi pa siya pumapasa sa grade 1. Ang kauna-unahan, deny self. Alisin mo muna yung mga selfishness mo, yung ambition mo, mawala muna sa iyo yun. And then you can serve the Lord. Hindi tayo magiging katitisuran sa iba. Amen po. Parang si Jesus. Alisin mo yung ukol sa sarili, sabi ni Jesus, dito sa John 10:18, sabi niya, no one takes it from me. Ang buhay ko, walang makakakukuha nito. No one takes it from me, but I lay it down of myself. Kusang loob kong ibinigay ang aking buhay. I have power to lay it down and I have power to take it back. Okay? Sabi niya, to take it again. This command I have received from my Father. Kaya siya, nung magdadanas na siya sa cross, tanggap niya, not my will, but your will be done, my Father. Naganap na. At nung naganap yon, to God be the glory. Amen po. Lahat tayo, because He lives, I can face tomorrow. Maharap na natin ang bukas. Why? Dahil yun ang katagumpayan ng ministry ng Panginoong Jesucristo. Nung inialay niya ang kanyang buhay, at siya nabuhay na maguli. To God be the glory. Lahat tayo ay mabubuhay na maguli. Amen po. Hello, nandiyan ba tayo? Amen. Ito ang magdadrive sa atin na mag-commit kay Lord. Ito maglilid sa atin sa ating commitment to God and to the church. Sa buong taon, kung ikaw ay papalya-palya, kung ikaw ay mayroong time, kung ikaw ay hindi pa bahagi ng small group, if you have not learned how to give something for others na nagugutom, hindi ko naman sinasabi na maggutom ka, hindi naman ganon. Kundi maging bahagi lang tayo ng plano ng Panginoon. Amen po ba tayo doon? Kasi Jesus mismo nagpakita ng example. Sabi niya, no one takes it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down and I have power to take it again. This command I have received from my Father. Ang marami ay nihingas kugon. Napakagaling magsimula. Napakagaling sa umpisa. Hello? Ano ba tayo? Napakagaling sa umpisa. Napakagaling sa simula. Pag bagong kasal, very loving. Pagkatapos, wala pang 1 year, nagpapakounsel na sa akin. nung kinakasal ko, I do ng I do. Pagkatapos, wala pang 1 taon, sabi, do I? Baligtad na. Sabi sa Hebrews 12, diyan po. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside, isang tabi, lay aside weight, every weight, and the sin, and the sin, meron kang particular sin that hinders you. Meron kang specific sin that hinders and stops you.
Ini-stop ka nung sin na yun. So, lay aside every weight and the sin, which so easily ensnare us, and let us run with endurance the race that is set before us. Alam mo, mahina ang endurance. So yung commitment nito, huwag tayong ningas-kugon. Sabi sa Ecclesiastes, chapter 7, verse 8, finishing is better than starting. Okay, basa. Kayo po magbasa. Finishing is better than starting. Patience is better than pride. O sa Tagalog, mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula nito. Kasi marami kiningas-kugon. Ang matiising espiritu ay mas mabuti kaysa palalong espiritu. Ang palalong espiritu, walang patience. Wala. Hindi makatagal. Walang endurance. Wala. Hindi niyo naman ako madadala doon kasi mas marami gustong makinig. Kita ko sa mata eh. Kasi ang liit nga ng mata ko. Pero ang talas naman. Kita ko sa mga mata, gusto. Tatanungin ko, sino pong gusto pang makinig? Pakitaas ang kamay. Sinabi mo yan, ha? Pero tinan niyo mga minamahal ng Panginoon. Sa Tagalog, mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula nito. Di po ba? Tignan niyo yung dulo. Meron ako mga kasama kasi po ako naging chairman ako ng mga kapastoran. Tapos naiimbita ko sila rito. Tapos nababanggit-banggit po ng ibang mga kapatiran. At pastor, kami po may mga banal na pagkainggit sa inyo, pastor. Ganun. Dahil nakikita nila yung setup ng church. Hindi po ba kayo nagaganda sa church natin? At saka pag kayo nasa labas, di ba, ang ganda. Lalo na pag pumunta kayo rito ng hapon, yung medyo papalubog ng araw, ang hangin malamig na. Pakasarap maupo-upo at mag-pray. Amen po. Now, tanin nyo, meron banal na pagkainggit, para bagang ikaw ay pumasok sa sinehan, matatapos na sine. Hindi mo na maintindihan kung saan nagsimula. Yung bida, nabugbog yan. Yung bida, danas na maraming hirap yan. Ganun. Parang pumasok ko sa sine, patapos na. Ngayon nasa dulo na tayo, nasa climax na. At napakabuti ng Diyos, kasama ko kayo doon sa climax. Amen pa. May project pa tayong solar power. Si Engineer Raymond, kasama ko dyan sa project na yan. So gagawin natin yan, magkakaroon tayo ng solar. Kasi ang mundo ngayon, papunta na sa solar. Para hindi tayo dependent po doon sa mga kuryenteng, ng Meralco, pamahal ang kuryente. So pinaproject po natin yan, magsisimula tayo niyan. Saan kumukuha ng pera? If it's God's will. He pays the bill. Ulit natin. Isa pa. If it's God's will, He pays the bill. Amen po. Napakabuti ni Lord. Yung mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa pasimulan nito, ang matiising espiritu ay mas mabuti kaysa palalong espiritu na hindi makatiis. Amen po. Hanap ka agad ng ibang bagay. Sabi sa Isaiah 43 verse 18, itong sabi ng Panginoon, ni Yahweh, ang mga nangyari nung unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. You cannot move on because of your past. You cannot move on because you cannot forgive. You cannot move on because you depend your life to your own weakness, to the weakness of people around you. Doon ka nakadepende. But ang God is providing us strength to move on. I can do all things through Christ who strengthens me. Gusto niyang sa Kanya tayo umasa. Gusto niyang sa Kanya tayo magtiwala. Ang problem natin, nagtitiwala tayo sa ating sarili. Amen po. Ito sa Hebrews 10, verse 14 to 17. Tingnan natin itong mga salita ng Diyos. Ngayon po nasa huling linggo tayo ng taon. This is the last Sunday of the year. Tingnan niyo po. For by one offering, ito na. For by one offering, He has perfected forever those who are being sanctified. Sabi niyo yung word na yun, perfected forever. Those who are being sanctified. But the Holy Spirit also witnesses to us, for after He had said before, sabi niya, this is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord.
I will put my laws into their hearts. Dito na magsisimula. It is now from the inside out. It is no longer from the outside in. From the inside out. I will put my laws into their hearts, and in their minds, I will write them. Si Jesus ang tinutukoy. Pag tinanggap mo si Jesus, nasa atin siya, nananahan ng kanyang espiritu upang makatawag tayo, Ama, Ama ko. It is the Spirit of Jesus that is poured out in our hearts. Galatians chapter 4, verse 6. Sabi doon sa John 1:12, as many as received Him, to them He gave the right to become children of God. Galatians 4:6. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying out, Abba, Father. Parang ganito, when you say, Jesus, I receive you as my Lord and my Savior. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ito ang God. Pagpalagay lang natin, Spirit, God, puti. And then, pinagkaloob niya, Spirit has given and sent forth His Spirit into our hearts. Crying out, Abba, Father! Makakahiling ka sa Diyos. You are no longer a slave, but a son. And because you are a son, you are an heir of God through Jesus Christ. To God be the glory. Amen. You just have to know who you are in the sight of God. You just have to accept your standing in the sight of God. Hindi yung sinasabi ng tao tungkol sa iyong mga sa iyong mga weaknesses. Hindi yan tungkol doon. Kundi, ano ba ang tingin ng Diyos sa akin? Accepted na ako ng Diyos. I'm accepted. I'm forgiven. Amen po. Tatandaan yung awit na yun. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love. That you, my King, would die for me. Amazing love. I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. Yes, I honor you. One more time. Hallelujah. I honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Woo! Tingnan po natin dito sa binabasa nating Hebrews 10. Tingnan natin muli. Sabi rito, tingnan nyo. For by one offering, si Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world, by one offering, He has perfected forever those who are being sanctified. But the Holy Spirit also witnesses to us, for after He had said before, this is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws into their hearts and in their minds. I will write them. And then He adds, that's why sabay, their sins and their lawless deeds. Isa pa. I will remember no more. Sa Tagalog, tinan niyo po yan. Sa makatwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapaging banal, magpakailanman ang mga nilinis niya. Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Unay, sinabi niya,
ito ang aking magiging tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. Oh, di ba? Naging mindful ka sa Lord. At kanya rin sinabi, pagkatapos nito, sabi niya, hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan. Kahit sabi niya sa verse 18, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Isa pa, sapagkat, okay, ready, basahin po natin, ready, go. Oh, hallelujah. Hindi na kailangan pa ang handog. Hindi na kailangan pa ang another offering. The offering has been done 2021 years ago. It's about time na tayo ay mag-shift. This is the big shift. The true meaning of repentance is the big shift from trusting self to trusting God, to trusting the Savior. Self-Savior. Isa pa. Self-Savior. Isa pa. Self-Savior. From self to Savior. This is the big shift. Ito yung cambio. Si kalimitan po, when you're driving, you have to shift the gear. Mula doon sa source ng power sa engine, tadaan sa transmission, but you do the shifting. Ikaw ang may decision kung isi-shift mo. At saka iikot yung gulong at saka magkakaroon ng speed. Magpapatuloy ang takbo. Ang tunog, ganito. Tinan niyo, pakinggan yung tunog. Hindi na neutral. Tapos kinambyo mo. Ganun ang tunog. Mabilis. Bumibilis ang speed niya. Pero pag hindi ka nagkambyo, ganito. Kasi ubos na yung lakas, but you don't shift the gear. Shifting is change. Your energy is exhausted. You're not shifting the gear. You don't shift the attention. You focus on self instead to the Savior. So rely on your own self, trusting self, instead of trusting the Savior. So you don't shift. Ubos ang energy mo, frustrated because of condemnation, because of guilt. Amen po? We try to blame one another for our mistakes, for our shortcomings. It's now time to change. It's now time to make the big shift. And the true repentance is the big shift from trusting self to trusting the Savior, Jesus Christ, the Savior. Amen po? False belief teaches us, itong false belief teaches us, trust self. Believe in yourself. Follow your heart. Adapting the ways of the world, which is the contrary of God. Yun po ang itinuturo sa atin ng false belief. Yun ang tinuturo ng BTS. Mahilig ba kayo sa BTS? Yung K-pop? Hello, nandun ba tayo? Ang itinuturo, believe in yourself. Trust yourself. Follow your heart. Oh, may problema ka dyan, mga minamahal ng Panginoon. So Jeremiah 17, verse 5, thus says the Lord, cursed in them is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from God. If you trust man, you depart from God. If you trust God, you depart from trusting man. Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength. Nagtitiwala siya sa payo ng mga wrong experts. Nagtitiwala siya ng akala ng kanyang sarili. Opinionated. Sabi niya mo na yun, opinionated. Opinionated. Isa pa, opinionated. Kung anong iniisip niya, akala niya yun ang tama. So yun ang problem. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. Mapalad ang tano, ang tiwala niya ay sa Diyos. Ang kanyang tiwala, ang kanyang pag-asa. Amen po. Bakit kailangan natin niya? Sa verse 8, tinan ninyo. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang ugat, patungo sa tubig.
Okay? Sabi niya, hindi ito nanganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mamamalaging green, luntian ang mga dahon nito, green, berdeng-berde. Kahit di umulan, wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong namumunga. Kahit COVID. Abay, COVID naghihirap ang lahat. Ito yung nakakotse na ngayon, yumaman. Sa panahon ng COVID, gumaling sa online, gumaling sa marketing, gumaling. Amen po. Ginamit ang lahat ng nalalaman niya. Namali ng mga mustasa at binuro ito at nagtinda ng burong mustasa. Kailangan natin ng wisdom in this time. Amen po. Hindi tayo dapat maging desperate. Dapat tayo magtiwala at yun ang big shift. Balik tayo doon. Ito, the true meaning of repentance. This is the big shift, yung cambio. From trusting self to trusting the Savior. At ako'y nagtitiwala, mga minamahal ng Panginoon. Hindi niyo ako tinulugan. Ang salita ng Diyos hindi babalik ng walang kabuluhan. Ma-accomplish niya ang purpose sa inyong buhay. Panginoon, maraming salamat po sa iyong presensya. Maraming salamat sa iyong paghipo sa amin lahat. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng kalakasan, strength, Lord, so we can face the year 2022 para maharap namin ang susunod na taon. Thank you so much for your love. Thank you for each one of us. Pagpangalain niyo po, pag-ingatan niyo po ang iyong mga anak na naririto. Now may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Amen. And amen. And amen. Hallelujah.